Malapit na ako maging pulubi. Reklamo ni Orion kay Atlas habang nakasimangot. Kailan ka pa naging pulubi? You have lots of money. Tura ni Flynn na siyang nakarinig sa reklamo ni Orion. Nasa kusina ang mga ito at naghihintay na makaluto si Flynn ng pagkain. Tama si Flynn. Sa aming lahat ikaw may maraming pera. Dahil mula pagkabata, ginagamit mo na ang skills mo sa pagiging hacker para makapagtrabaho. Pagsang-ayon ni Atlas. Pero lahat ng pera ko, si Princess ang gumagastos ngayon. Araw-araw siyang may iba't ibang plano. Ako palagi ang inuuto niya para makakuha siya ng pera. Kulang na lang talaga, ibigay ko sa kanya lahat ng meron ako. Nakangusong sabi ni Orion. I would love that, kuya. Biglang napasigaw si Orion dahil sa sigaw ni Sunny na siyang bigla ang sumulpot sa loob ng kusina. May sa demonyo ka talagang bata ka at sumusulpot ka kaagad kapag nabanggit ang pangalan mo. Asik ni Orion sa kapatid na natawa lang. Alam kasi ng sistema ko na binabackstab mo ako, kuya. Kaya syempre susulpot ako kapag ikaw na nagsasalita tungkol sa akin. So, balak mo ba ibigay sa akin lahat ng pera mo? Nakangising tanong ni Sunny sa kapatid at nag-beautiful eyes pa. Napaismid si Orion. Hindi ko ibibigay sa iyo ang pera ko. May sarili ka naman pera pero inuuto mo ko. Hala? What's wrong with your face, Kuya Orion? Pagsinghap na tanong ni Sunny, dahilan para maputol ang ibang reklamo ni Orion. Agad niya namang sinapo ang mukha niya bago yun kinapaka pa. Bakit? Anong mali sa mukha ko? May sugat ba? Sunod-sunod na tanong niya at akmang tatayo na sana para maghanap ng salamin. Kumuha po ka, kuya. OMG, I can't believe it. Sobra kang nag-glow, kuya. Anong secret mo? Pa-share naman para mag-glow din ako tulad mo. Agad na umawang ang labi ni Orion sa narinig. Pagkatapos natawa siya. Napailing-iling pa si Orion. Talaga? Sariling sikap lang yan, princess. Ibig sabihin, gamitin mo rin ang sarili mong pera kung gusto mong bumili ng kung ano-ano. Ganun lang yun. Mabilis na nawala ang ngiti sa labi ni Sunny dahil sa narinig niya. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Why didn't it work? Palagi kaya kita nauuto gamit o noon. Angil ni Sunny na nakasimangot. Mayabang nang umisi si Orion sa bunso nilang kapatid at nagawa pang pitikin ng mahina ang noon nito. Not today, princess. Hindi na ako nauuto ng mabilis. Marunong na ako magpigil besides, alam kong gwapo ako. Palagi ko ba naman nakikita ang sarili ko sa salamin? Mahangin na sagot niya. Umirap si Sunny sa kanyang narinig. Binabawi ko na, hindi ka nag-glow up. Nag-glow down ka, ang pangit mo, kuya. For the first time, natalo si Sunny ah. Anong meron ngayong araw at parang ayaw sumuko ni Orion agad-agad? Taas kilay na tanong ng kapapasok lang na si Alice. You have a date today, Orion? Kuryosong tanong ni Margot na hawak-hawak ang kamay ng anak niyang si Ran. Magkakaroon ka na ba sa wakas ng partner, Orion? Tanong naman ni Daphne na siyang lumapit sa fiancé nitong si Atlas. Pinaplano pa lang ng mga ito ang kasal nila at sa susunod na linggo paniguradong mag-asawa na ang mga ito. Nako, si Kuya Orion lalapitan ng babae. Malabo, Ate Daphne. Mukhang manyakis kaya si Kuya, kaya paniguradong matatakot sa kanya ang lahat. Ang sama talaga ng bibig mo, Sunny. Saka ano mo ka manyakis? Eh di mo ka manyakis din sila Theodore, Flynn at Atlas. Kasi magkakamukha kaming apat. Exception sila Kuya Theodore, Kuya Flynn at Kuya Atlas. Sila ang pinakapogi sa lahat ng tao rito sa mansyon, of course. Hindi ka kasali dun, kuya. Nakangising sabi ni Sunny. Hindi ko alam kung pang-aasar ba ang sinasabi ni Sunny o sinusumpa ka niya araw-araw, Orion. Paniguradong ang laki ng kasalanan mo sa nakaraan mong buhay kung sakaling sumpa man yan. Naiiling na sabi ni Alice na siyang aliw na aliw sa magkakapatid. Nanlaki ang mga mata ni Orion sa narinig niya. Umawang ang labi nito. Agad na hinawakan ang balikat ni Sunny sa sobrang kaba. Bawiin mo ang sinabi mo, Sunny. Gusto ko pa maikasal. Pwede naman, pero in one condition of course.
Kung papayag ka sa kondisyon ko, babawiin ko lahat ng sinabi ko. Kahit ano pa yan, gagawin ko. Ibibigay ko basta lang mabawi mo ang sinabi mo. Isang tagumpay ng ngiti ang umalpas sa labi ni Sunny. Kasabay ng paglahad niya ng kamay sa kapatid. Napakurap-kurap si Orion habang nakatingin sa palad ni Sunny hanggang sa may mapagtanto siya. Oops! Binabawi ka na. Hindi pala talaga kahit kailan nananalo si Orion kay Sunny. Ang strong ng baby girl namin as always. Lahat ay sumang-ayon sa sinabi ni Alice habang nalulumo namang napalunok si Orion. Sa huli, kinuha ni Orion sa bulsa niya ang kanyang wallet bago binunot doon ang kanyang black card. Nang makuha yun ni Sunny, agad na napatili ito sa sobrang saya. Yung sinabi mo, bawiin mo. As you wish, kuya. Binabawi ko na lahat ng sinasabi ko. Magkakaasawa ka, kuya. Kahit ngayong gabi pa, darating agad siya. Magiging maganda ang asawa mo, kuya. Sobrang ganda. Kahit sinong lalaki, maiinggit sa'yo dahil sa asawa mo. Sunod-sunod na sabi ni Sunny at kinintatan pa ang kapatid bago nito iwinagayway ang hawak na black card. Grabe ka naman, Sunny. Talaga ngayong gabi agad? Natatawang tanong ni Daphne. Gusto niya magkaasawa pagbigyan natin. Pero kung hindi gumana syempre, di ko na yung kasalanan. Kasi sino lang ba ako, di ba? Basta, binawi ko lahat ng sinabi ko. Wala na akong pakis sa iba pa. Tura ni Sunny na hindi mapakali sa sobrang tuwa. Bro, you look so ugly. Mabilis na sinamaan ni Orion ang tingin ang isa sa mga katrabaho niya dahil sa sinabi nito. Back off, Sanchez. Mainit ulo ko ngayon. Baka mahampas ko sa yung unang bagay na mahahawakan ko. Maldito ang sabi ni Orion at nilagok ang hawak niyang inumin. Sa akin mo na naman ibubunto niyang galit mo. Di ko naman kasalanan na mabilis kang mauto, di ba? Saka palagi mo namang pinagbibigyan ng kapatid mo. Who said? I'm mad about that. Mahal ko ang bunso namin. Kaya't ibibigay ko lahat na meron ako. Hindi ako aangal. That's our inside joke at home. Sa gusto kong inaawa yun kasi palaban. Nagiinit ang ulo ko sa ibang bagay. At hindi yun dahil sa kapatid ko. Don't talk ill about my little princess or you'll die. Banta ni Orion kay Sanchez na siyang napangiwi. Parang kasalanan ko pa. Sinusubukan ko na nga siyang pakalmahin. Laki talaga ng problema ng taong to Reklamo ni Sanchez sa likod ng isipan nito. At napailing-iling na lang. Ba't ka nagagalit kung ganun? Nakausap pa ba si boss? Wala akong problema sa trabaho. Alam ko magaling ako kahit sino iharap sa akin, hindi ako matatalo. Ako pa ba? I'm Orion Fortsaviro. Magaling ako at matalino. Ha? Ang simple lang ng tanong ko, pwede na masagutin ng oo o hindi. Dami niya pang sinabi. Saad ni Sanchez sa isipan nito. So ano ang problema kung hindi ang mga bagay na yun? It's my future wife. Hindi ko alam kung na-traffic ba siya o na-aksidente sa daan pero bakit ang bagal-bagal niya? Ilang taon ko na siyang hinihintay. Ilang beses ko na sinabi sa pamilya ko na handa na ako magbigay ng apo pero paano ako wala akong asawa? Nasaan na ba kasi siya? Nasaan na ba yung para sa akin? Ba't ang tagal niya? Nandito lang naman ako Ang gwapo-gwapo ko na nga, tapos mayaman pa. Ba't di na lang siya dumiretso agad sa akin? Bobo ba siya o masyadong tanga? Napasapo na lang si Sanchez sa noon nito. Hindi siya makapaniwala. Ano nga bang aasahan niya mula kay Orion Saviro? Lahat ng lumalabas sa bibig nito, walang kwenta. Ewan ko sa'yo pre, lasing ka lang yata. Umuwi ka na lang mag-isa. Kapag nalasing ka na dyan sa pagiging baliw mo. Basta ako, magpa-party ako. Naiiling na sabi ni Sanchez at iniwanan si Orion. Nagpatuloy si Orion sa paglagok ng inumin niya at panay order sa bartender hanggang sa naramdaman niya na ang pagtama ng alak sa kanyang sistema. Tumayo si Orion at nagpunta ng banyo pero pagdating niya sa loob, bumungad sa kanya ang isang babaeng tila naliligaw. Hey! Male bathroom to! Sigaw ni Orion dahilan para mapalingon sa kanya ang dalagang sinigawan niya. What? Who are you? Lasing na tanong ng dalaga na pinasingkit pa ang mga mata para titigan si Orion. Lumapit si Orion dito. Wrong way, woman, wrong! Tura niya at inex pa ang mga braso para ipaintindi sa kaharap niya.
Pero imbis maintindihan ni Orion, ngumiti lang ang babae. Sobrang tamis ng ngiti sa labi nito at tumangutango pa. I understand. I'm pretty and no? Sagot ng dalaga. Napatitig naman si Orion sa mukha nito. You are. And you are handsome too. Lasing na sagot ng dalaga. At bago pa malaman ni Orion ang sunod na gagawin, tumingkayad na ito at inabot ang kanyang labi. Bigla, nakalimutan ng dalawa kung nasan sila, miski kung anong dapat na gawin nila. Let's get married? Saad ni Orion sa dalaga na nakahalikan niya pagkatapos niya itong halikan. Tara! I'm Yvonne, by the way. I'm 3 years old. 23 years old. Naiwan ko ang Lasing na sabi nito. Nakita na lamang ni na Yvonne at Orion ang sarili nila sa isang kilalang attorney ni Orion. Biglaan ang lahat at kahit si Orion ay hindi makapag-isip ng tama. Ganon din si Yvonne na siyang may tama pa rin ang alak. Yay! I'm married! Saad ni Yvonne, ngunit kunot ang noon nito dahil lasing pa rin. Itinapon nito ang hawak na bouquet. May asawa na ako! Sigaw ni Orion na siyang sobrang saya at binuhat si Yvonne habang nasa elevator pa lang silang dalawa. Dinala ni Orion sa isang hotel at nang makapasok silang dalawa, agad nang nagsimula sina Yvonne at Orion sa paghahalikan. Ang kaninang suot-suot na puting dress ni Yvonne para sa kasal na siyang nabili lang nila sa bukas na butik na nadaanan ay nahubad na ni Orion. Kuminang pa sa kadiliman ng singsing nang dalawa na siyang binili lang din nila para sa kasal. More please. Tura ni Yvonne nang hagka ni Orion ang kanyang leeg. Uminit ang buong kwarto habang abala ang dalawa sa paghahalikan. Nang dalhin ni Orion si Yvonne sa kama, tuluyan na silang hubot-hubad dalawa. Ang tanging naririnig na lamang sa buong kwarto ay ang mga halinghing at pagtawag nila sa kanya-kanyang pangalan. Kinabukasan nagising si Orion na wala ng katabi. Napatingin siya sa palasingsingan niya at napaawang ang labi. Totoo ang nangyari kagabi? I got married. Kasal na ako. Hindi makapaniwala ang sabi niya sa sarili. Umalpas ang ngiti sa labi ni Orion. Mabilis niyang hinanap ang cellphone para tawagan ang kanyang bunsong kapatid na si Sunny. What? Ang aga-aga pa kuya naman! Reklamo nito dahil inaantok pa siya. Sa'yo mo ng black card ko ng 1 week. Kahit anong gusto mo bilhin mo. Use my card or whatever. Sunod-sunod na sabi ni Orion at mabilis ibinaba ang tawag habang may ngiti sa kanyang labi. Sunod na tinawagan ni Orion ang boss niya. Boss, I'm resigning today. Kasal na po ako. Ngiting-ngiti na sabi ni Orion at muling napatingin sa singsing niya. Yvonne, yun ang pangalan ng asawa ko. Napakagandang pangalan kasing ganda niya. Nagdaan ng 1 linggo at kasal na rin sina Daphne at Atlas. Nakuha na rin ni Orion ang black card niya kay Sunny, pero sa isang iglap, nabalik na naman yun sa bunso niyang kapatid. Hindi ko lang talaga mahal ang bunso natin, matagal ko na siyang binalik sa tiyan ni Mommy. Aba sa lahat ng pwedeng gawin niyang hobby, yung pagkuha pa talaga ng black card ko, may black card din naman kayong lahat. Pero bakit yung akin lang ang kinukuha niya palagi? Ba't ka ba saan nagrereklamo? Sabihin mo yan kay Sunny nang malaman niya na ayaw mo. I didn't say that. Angil agad ni Orion kay Atlas na naputo lang ibang sasabihin. Ba't ka nagrereklamo kung ganun? Kasi gusto ko. Bawal ba magreklamo? Kapag hindi ako nagreklamo, tatahimik lang ako dito sa gilid. Ayoko manahimik. Nakakapagod manahimik. Kaya nga ako may bibig para magsalita. Tapos gusto nyo itikom ko to? No way! Umira pa si Orion na siyang ikinailing-iling ni Atlas. Maghanap ka na lang na ibang guguluhin mo. Simula bukas, magsisimula na ako magtrabaho sa ospital. Wala na ako dito palagi. Kaya kung magkakaroon ka na naman ng panibagong sugat, hindi na kita mapapagaling pa. Kung gusto mo, pumunta ka sa ospital, but it would probably be tricky because everyone knows that we are the severe quintuplets. Kapag nakita ka nila, paniguradong sasabihin nila kay Mommy ang nangyari. Malalaman nila sikreto mo kung ganun. Huwag ka mag-alala sa akin, Kambal.
Saka hindi naman ako umuuwing may sugat palagi nito mga nakaraang araw, di ba? Behave na ako. Hindi mo na kailangang pagalingin palagi. Nakangiting sabi ni Orion at dahil yon tumigil na si Orion sa trabaho niya pagkatapos ng biglaan niyang kasal. Kaka-check lang din ni Orion sa kilala niyang attorney na siyang nagkasal sa kanila ni Yvonne. Kaka-register lang ng kasal nila nitong umaga at wala naman naging problema. Natagalan yon, lalo dahil maraming kasal na kailangang irehistro at isa ang kina Orion at Yvonne. Hindi rin kasi napasa agad ng kaibigan na attorney ni Orion ang papeles na pinirmahan nila nung gabing yon dahil inaantok na ito. At nakalimutan kinabukasan ang tungkol sa papel. Kung hindi pa tinawagan ni Orion ang kaibigang attorney, hindi nito maaalala ang bagay na yon. Paniguradong nakalimutan ni Yvonne ang pagmumukha na nagkasal sa amin. Kaya hindi nito nahanap o baka naman may naaalala na siya at naaalala niya na ang lahat at tanggap niya ang kasal namin. Nangingiting tanong ni Orion sa sarili. Just make sure na hindi ka na mapapahama ka. Kung hindi, sasaktan kita na scalpel. Sus, ba't di niya nalang sabihin na diretso sa akin na nag-aalala siya? Talagang tinakot pa ako. Tura ni Orion sa likod ng isipan habang napapailing-iling na lang. I have a package today, Rory. Hindi pa dumadating. Nasa office ka ba ninyo? Pwedeng pakitignan ko na sa warehouse pa ninyo yung package ko if libre ka? Tanong ni Yvonne sa kaibigan niya sa isang J&T warehouse. Halak ka. Wala ako sa warehouse ngayon, Yvonne. Day off ko today. Nakapag-date ako sa boyfriend ko. Alam mo naman tong bakla at nakakapagpahinga lang kapag kasama ang kanyang jowa. Sagot ni Rory kay Yvonne. Tiga mo na lang mismo sa warehouse. Sabihan mo na lang mga kasamahan ko doon, kilala ka naman nila eh. Yun na nga, Rory eh. Tinignan ko ang router ko kanina. Pero, hindi ako dinala sa warehouse. Parang nasa ibang lugar ang package ko. Kaya gusto kong ipatingin sana sa'yo sa warehouse ko nandun ba kasi kung wala, titignan ko itong lokasyon na binigay sa akin itong Waze. Ay, Bes, may ganyang kaso minsan sa warehouse. Una, i-check mo muna sa warehouse kung wala doon. Saka ka na pumunta dyan sa lokasyon na yan. Sagot ni Rory. Yun nga ang ginawa ni Yvonne. Una niyang pinuntahan ang J&T warehouse at nagpatulong siya sa mga tauhan doon pero hindi nahanap ang package niya. Condominium? Pangmayaman na kondo to ah. Takang tanong ni Yvonne sa sarili. Tinignan niya ulit ang router. Tama ang nakalagay doon at may numero pa ng kwarto sa kondo. Kung hinakman itong router ko, sobrang galing kapag nagkataon. Wala akong kilala na kaya mag-hack ng gantong bagay. Sobrang talino niya siguro. Tatangu-tango sabi ni Yvonne sa sarili hanggang sa natauhan siya. Boba ka, Yvonne. Kung nahack nga ito, ba't ka ba pumunta dito? But the package, that was Christian Dior. Binili pa yun ng pinsan ko para sa akin. Gustong-gusto ko yun and that was special edition of this year. Angil ni Yvonne at napailing-iling na lang dahil talagang nakipagsagutan pa siya sa kanyang sarili. Sa huli, mas kumapit si Yvonne sa Christian Dior at inakyat ang condominium. Hinanap niya ang kwarto sa second floor at natagpuan din ni Yvonne ang kondo na nasa router. This is way too spooky. Dapat pala, nag-send ako kay Rory ng picture ko kung nasan ako. O hindi kaya, sa pinsan ko. Wait, I'll do it now na lang. Tura ni Yvonne sa sarili at kinuhanan ng picture ang harap ng kondo bago niya yung sinend sa pinsan niya at kay Rory. Kung di ako nakauwi pagkatapos na ilang araw, ito ang huling lugar na pinuntahan ko. Yun ang nakalagay sa text ni Yvonne. Kakatok pa lang sana siya nang bumukas ang pinto. At mas lalong gumulat kay Yvonne ang pumailan lang na mga ungol sa paligid. Exercise? In the middle of the day? Hindi makapaniwala ang tanong ng dalaga sa sarili. Ibang exercise ang nasa isip ni Yvonne, kaya wala sa sariling namula ang pisngi niya. Mas lalong nataranta si Yvonne dahil parang lumakas ang tunog ng mga ungol na yon. Kaya nagmamadali siyang kumilos para hanapin ang package. May nakita si Yvonne na pinto kaya binuksan niya, pero maling pinto ang nabuksan niya, dahilan para bumungad sa kanya si Orion Fort Saviro na siyang nanonood ng porn. Tagal naman yan dumating.
Hinako na nga router ng package niya, pero wala pa rin siya dito. Tura ni Orion sa sarili habang naiiling na tinitignan ng cellphone niya. May kinabit si Orion na tracker sa router ni Yvonne, kaya kapag gumalaw si Yvonne ayon sa router, kikilos din ang tracker ni Orion. Kaya malalaman niya kung darating ang asawa niya o hindi. Ilang araw na rin ang nakalipas at matagal nang naghihintay si Orion na mapansin ni Yvonne ang ginawa niya sa router nito. Siguro hindi siya darating ngayong araw. Uuwi na lang ako sa amin at baka nakauwi na rin ang bunso namin mula sa host party niya. Kailangan ko kunin ang black card ko. Nang i-off pa lang sana ni Orion ang laptop, biglang nagpapap ang isang mensahe galing kay Sanchez pagkatapos tumunog ang cellphone niya. Langya ka, Orion? Akala ko ba brothers forever? Tapos iiwan mo ako dito sa ahensya? Nakahanap ka lang ng asawa, ayaw mo na sa akin. Bungad ni Sanchez na siyang ikinapikit na lamang ni Orion sa inis. Gago ka ba? Anong brothers forever? Wala akong sinabing ganyan, ulul. Sa kami mga kapatid na ako. Hindi ko sila ipagpapalit sa'yo. So napatawag ka lang ba para dito? Siyempre hindi. Kasal ka na pala pero hindi mo sinabi sa akin. May pinadala ako regalo sa'yo, pakibuksan na lang. Magugustuhan mo yan for sure. Ilang linggo ko rin pinag-aralan yan at pinaghirapan. Sagot ni Sanchez at ibinaba ang tawag. Napatingin na lang si Orion sa laptop niya. Kilala ni Orion si Sanchez, paniguradong may binabalak na naman itong kalokohan. Pero kahit ganon, pinindot yun ni Orion. At ang video na sinandi Sanchez ang lumabas mula doon. At ganoon ang panlalaki ng kanyang mga mata nang pumailan lang sa buong paligid ang malalakas na ungol. What the hell? Ang lalaking yun, sabi ko na nga ba may binabalak siyang kalokohan eh. Gigil na sambit ni Orion at nagsimula nang magpindot-pindot sa laptop niya. Nasa ganoong sitwasyon si Orion nang biglaang narinig niya ang pagbukas ng pinto. Pagkalingon niya, bumungad sa kanya si Yvonne na siyang laglagan pa nga habang nakatingin sa kanya. This is not what you think, Pwisit Sanchez. Kapag nagka-virus tong laptop ko, mananagot siya. Nang gagalaiti sa inis na sigaw ni Orion at tinalikuran si Yvonne para harangin ang mga virus na pilit nagpupumasok sa laptop niya. Nang matapos si Orion, mabilis siyang lumabas ng kwarto niya. Bumungad sa kanya si Yvonne na sobrang bilis ng mga galaw na hinahanap pa rin ang package nito. Hey, sir, pasensya na ho kung nakaistorbo ako ha. Sabi kasi sa akin ng router, nandito daw yung package ko kaya nandito ako. Kapag nahanap ko na yung package ko, aalis ako agad, promise. Hindi ganun yun, okay? I wasn't watching porn. Nagalit sa akin ang katrabaho ko kaya sinadya sa akin yun. It was actually a video with lots of virus in it. Nagalit siya dahil alam niya ikinasal ako. Sinadya sa akin bigla yung regalo. Hindi ko naman alam yung laman. Saka hindi mo ba ako naaalala? It's me, your husband. Husband? Nanginginig at nanlalaki ang mga matang tanong ni Yvonne. Inilabas naman ni Orion ang kwintas niya para ipakita kay Yvonne ang singsing na pendant doon. Mas lalong nanlaki ang mga mata ni Yvonne, inilabas din niya ang kwintas kung saan naroon ang singsing niya. Hugh, ikaw ang lalaking yun? Tumaas baba pa ang mata ni Yvonne kay Orion habang nagtatanong. Talagang di mo ako naaalala? Ni hindi mo man lang tinignan ang mukha ko bago ka umalis? Hindi makapaniwalang tanong ni Orion kay Yvonne na siyang napaatras habang kumukurap-kurap ang mga mata. Totoo yun? Kinasal talaga tayo? Pero tinignan ko kung nakarehistro yung nangyari nung gabing yun pero wala akong nakita. Akala ko panaginip lang ang lahat at kabaliwan ko lang lahat yun. How come that? Humina ang boses ni Yvonne at hindi niya natapos ang iba pa niyang sasabihin. Kakarehistro lang ng kasal natin. Hindi naman nagagawa agad yun. Saka ba't di mo tinignan ang mukha ko? Akala mo ba pangit ako? Na-o-offend na tanong ni Orion. Nakagat ni Yvonne ang labi niya bago wala sa sariling tumango, dahilan para mapasinghap si Orion. I have lots of scandals before with men, pero wala pa ako naka one night stand. Ngayon lang kaya medyo kinabahan ako. And now you're telling me that I'm married? Huminga ng malalim si Yvonne pagkatapos niyang magtanong. Mapapatay ako ng manager ko na to. Hindi niya alam tungkol sa kalokohan kong to. Kung kailan biglang tumahimik ang mga scandals ko, saka naman sumulpot ang malaking bagay na to. Naiiyak na tura ni Yvonne sa sarili.
Kasal ka sa akin. Asawa kita. I actually hacked your router to send you here. Nandito rin talaga ang package mo. Nasa loob ng kwarto ko, kukunin ko lang. Nakangiting sabi ni Orion at parang wala lang na tinalikuran si Yvonne. Hindi man lang nabahala si Orion sa mga reaksyon ni Yvonne. Nang makuha niya ang package, saka siya nakatanggap ng tawag. Napatawag ka, Atlas. Umuwi ka na, Orion. Si Sunny. Nawawala si Sunny. Sigaw ni Atlas na baka sa boses ng sobrang pag-aalala. Nang pumasok si Yvonne sa kwarto, yun ang nabungaran niya. Nawawala? What do you mean? Nag-host siya ng party kagabi, di ba? What do you mean our sister is missing, Atlas? Nahulog siya sa yate. Ngayon lang namin nalaman. Ngayon lang sinabi ng mga kaibigan niya. They were scared to tell us. Pero hindi pa rin nakikita si Sunny, kaya lumapit na sila sa atin. Mabilis na lumapit si Orion kay Yvonne. Ito ang package mo. If you need me or anything, here's my number. Kailangan ko umuwi at nawawala ang bunso naming kapatid. I'll talk to you about our marriage soon. Sunod-sunod na sabi ni Orion at ibinigay kay Yvonne ang kanyang calling card bago nagmamadaling umalis. Naiwan si Yvonne na siya nakatingin lang sa hawak niyang calling card. Hindi pa rin siya makapaniwala na kasal na nga siya at hindi na single. Ba't di niyo agad sinabi sa amin ang nangyari? Alam niyo nahulog si Sunny sa yate, pero hindi niyo sinabi sa amin. Paano kung may nangyari na sa kanya? Sigaw ni Orion sa mga kaibigan ni Sunny na siyang kasama nito noong nagparty sila sa yate. Nang dumating si Orion ay nasa labas ng mansyon ng mga ito, kaya doon siya naglabas ng galit. Sobrang pag-aalalang nararamdaman niya na hindi niya makalma ang sariling emosyon. Orion, kumalma ka. Hindi naman nila kasalanan ang nangyari. Tura ni Flynn at hinawakan sa braso ang kapatid. Hindi kasalanan? It's clearly their fault. Kung sinabi agad nila, di sana nagawan natin ang paraan para hanapin si Sunny. Now our sister is nowhere to be found. Kapag may nangyaring masama sa kapatid ko, silang pagbabayarin ko sa lahat. Galit na sagot niya at iwinakli ang kamay ni Flynn. Mabilis na umalis si Orion sa harap ng mga ito. Kaya napabuntong hininga na lamang si Flynn. Pagpasensyahan niyo na sana ang kapatid ko Siya kasi ang pinakamalapit kay Sunny kaya gano'n na lang siya mag-alala. Hayaan niyo at kakausapin namin si Orion para makahingi siya ng tawad sa inyo. Pagkatapos makausap ang mga kaibigan ni Sunny, dumating na rin sina Atlas at Theodore. May balita ba? Tanong agad ni Flynn sa mga kapatid. Wala pa rin. Si Orion, nakauwi na ba siya? Mabilis namang tinuro ni Flynn ang loob ng mansyon, kaya sabay naglakad ng tatlo papasok. Nakita nila si Orion, nakaharap ang laptop nito, habang mabibilis ang daliring pumipindot sa keyboard ng laptop. Sinigawan niya yung mga kaibigan ni Sunny kanina. Kung di niya ako kasama, baka nasaktan niya na rin yung mga yun. Bigla ko tuloy na alala sa ating lahat, si Orion ang pinakamainitin ng ulo. Kung di lang dumating si Sunny at Mami sa buhay natin, baka hindi na rin dumating ang araw na naging kalmado siya kahit papano. Tura ni Flynn. I already contacted some people inside the military base. Hinahanap na nila si Sunny ngayon, mapalupa man o dagat. Sabi ni Theodore nang makalapit siya kay Orion. Pinatawag na rin namin sina Mom at Dad. Pinatawag din nila ang mga tauhan sa loob ng Pilipinas. Nag-post na rin kami sa mga social media para kung may makakita man kay Sunny, agad nating malaman. You should calm a bit down, Orion. Kapag nalaman nila Mom at Dad ang nangyayari dito sa mansyon, mag-aalala din sila sa atin. Nawawala si Princess ngayon. Kapag pati ikaw nawala sa sarili mo dahil dyan sa init ng ulo mo, baka mas lumala ang lahat. Singit ni Flynn. Nagluto ako ng pagkain. Kumain muna tayong lahat. Tatawagan ko rin si Mom at Dad para pauwiin muna para makakain din sila. Dagdag ni Flynn at tumalikod na para umalis. Tinapik ni Atlas ang braso ni Orion. Dahilan para matigil ito sa pagpindot-pindot sa laptop. Sobrang tahimik ng buong mansyon sa pagkawala ni Sunny. Sadyang nawala ng gana ang lahat dahil sa nangyari sa kapatid nila. Kung hindi mahanap si Sunny, paniguradong magpapatuloy ang katahimikang namamalagi sa buong mansyon. Kumain ka pa, Mom. Mamaya rin sasama ako sa mga tauhan natin para tumulong sa paghahanap. Kung maaari, dito na lang muna kayo ni Dad sa mansyon. Baka mapagod kayo ng sobra. Tura ni Flynn at nilagyan pa ng pagkain ng pinggan ni Yasmin. Tama si Flynn, Mom and Dad.
Baka rin nasa malapit lang si Sunny. Paniguradong ang una niyang maiisip ay bumalik dito sa mansyon. Kapag nagkataon kinakailangan nandito kayo para may sumalubong sa kanya pagka-uwi niya rito. Pagsang-ayon ni Atlas. Don't worry, Mom and Dad. Sisiguraduhin naming mahahanap namin si Sunny. Hindi kami titigil hanggat hindi namin nahahanap ang kapatid namin. Napatingin ang lahat kay Orion na tulalang nakatingin lang sa pagkain nito. Ibang-iba ito kapag nasa mansyon si Sunny. Kahit ang mga mata nito nawalan ng buhay dahil lang sa pagkawala ng kapatid nito. Huwag din kayo mag-alala, nandito naman kami sa mansyon. Hindi namin pababayaan sina Mommy Yasmin at Daddy Falcon, right Margo, Daphne? Nakangiting sabi ni Alice para alisin ang katahimikan na pumuno sa kasulok-sulukan ng hapagkainan. Tama si Alice, nandito naman kami. Kaya gawin niyo na kung anong dapat yung gawin. Sasamahan namin sina Mommy at Daddy. Tura ni Daphne at ginitian ang magkakapatid na Saviro. Nasa ganoong sitwasyon ng lahat nang biglaang dumating ang isa sa mga tauhan ng mansyon ng mga Saviro. Hawak-hawak nito ang telepono. Dahilan para mapatayo sila agad. Tinanggap ni Yasmin ang telepono para kausapin ang taong tumawag. She's safe. Anunsyo ni Yasmin sa lahat. Talaga, Mommy? Nasaan siya ngayon? Talaga bang maayos ang kalagayan niya? Wala ba siyang sugat? May maayos ba siyang pagkain? May mga kasama ba siya? Sunod-sunod na tanong ni Orion na ikinagulat nilang lahat. Kasama niya raw si Israel. Ang tumawag ngayon lang ay ang kanang kamay ni Mr. Caballero. Sinabi niya rin sa akin kung saan matatagpuan ang dalawa. Agad namang naging abala si Orion. Kinuha nito ang laptop at nilocate ang sinabing lokasyon ng ina. Malapit lang to sa atin . We can get there within 3 hours using helicopter. Sabi ni Orion at isinara ang laptop. Ano pang hinihintay natin? Puntahan na natin si Sunny. Singit ni Flynn na ikinatango ni Orion. Nang maunang maglakad si Orion, sumunod sa kanya ang mga kapatid at ganoon na din si Yasmin at Falcon. Finally, mabuti na lang at nasa maayos na kalagayan lang si Sunny. Pero magkakapatid na yon, hindi man lang kumain muna at umalis agad. Hindi rin tuloy nakakain sina Mommy Yasmin at Daddy Falcon. Saad ni Alice, hayaan na lang natin. Buti na lang din talaga at nahanap si Sunny. Baka bukas hindi magsalita si Orion kapag nagkataon . Sa lahat siya ang pinakamalapit kay Sunny. At palaging siyang nag-aalala doon kahit palagi sila nag-aaway. Kapag may nangyaring masama sa bunso nila, paniguradong si Orion at Mommy Yasmin na masasaktan ng sobra. Tura ni Margo. Maghanda na lang tayo, paniguradong babalik din agad ang mga yon. Pagkatapos sila makakuha si Sunny, magkita tayo ng pagkain. Kung ganon, tara na. Nakangiting sabi ni Daphne na sinang-ayunan ng dalawa pang babae. No yacht party for you anymore. Sabay na sabi ni na Atlas, Theodore, Flynn at Orion sa bunso nilang kapatid na maganang kumakain. Nakuha na nila ito sa isla nang nagligtas dito. Maayos naman ang kalagayan ni Sunny. Wala itong sugat o kung ano paman. What? Hindi ako papayag sa party is life mga kuya. Kapag pinagbawalan niyo ako, ano na lang ang gagawin ko, di ba? Nakangusong tanong ni Sunny. Delikado ang ginagawa mo, Sunny . Paano kung maulit itong nangyari? The weather is unpredictable. At paano kung tulad dito, magkamali ka na naman ng... Okay, I know. Nag-aalala kayo sa akin. Pero wala namang masamang nangyari, di ba? Besides, the one who gathered the data for the weather forecast is a newbie. E di mag-aasawa ako ng professional at expert sa weather forecasting. Para alam ko kung tama ang panahon para mag-party ako. Hindi ako mapapahama kung gano'n, tama? And who are you pertaining to? Yung Israel ba yon? Gusto mo ba ang lalaking yun, Sunny? Kunot noong tanong ni Orion. Yes, kuya. I like him. Gusto ko rin siya pakasalan. Kung bibisita man siya dito sa atin, gagawin ko ang lahat para manatili siya at piliin ako. Gwapo ba, Sunny? Sobrang gwapo ba? Kuryosong tanong ni Alice na napangiti. Kaya ngumiti na rin ang ubod ng tamis si Sunny. Habang napatitig naman si Flynn sa mukha ng asawa niyang si Alice. He is very handsome, Ate Alice. Magugustuhan mo rin siya for sure.
Well, hindi ko siya gusto. Walang lalaki ang nararapat para sa'yo. Sa kanya hindi namin alam kung maayos pang pag-uugali ng lalaking yun. Ano naman ngayon kung gwapo siya? Hindi ka napapakain ng pagmumukha niya. At mas lalong hindi ka nakakabili ng kung ano-ano gamit ang mukha niya. Hindi ka rin kaya iligtas gamit ang pagmumukha niya. And can he even cook delicious food? Like Flynn? Matakaw ka pa naman. Baka kapag naging asawa mo ang lalaking yun, pabayaan ka lang. And you can't compromise, princess. You are not allowed to. Pinalaki ka ni na mami at daddy na binibigay sa iyo ang lahat. Kaya kung hahanap ka man ng lalaki, humanap ka ng lalaking kayang gawin ng ginagawa ni na mami at daddy para sa iyo. Hindi ako papayag na makasal ka sa lalaking hindi ganon. Mahabang sabi ni Orion kay Sunny. Nakaramdam si Sunny ng saya. Alam ni Sunny na sobrang pag-aalala ang nararamdaman ni Orion nang mawala siya. Kaya naiintindihan niya ang hinanakit nito. Naiintindihan ko, kuya. Saka magaling akong kumilatis na isang tao. Alam ko na si Israel ang tamang lalaki para sa akin. Maiintindihan niyo rin ako kapag nakasama niyo siya. Dumaan ang ilang araw, dumating nga si Israel sa mansyon ng mga Saviro. Hindi lang para tuparin ang pangako nitong dadalaw kapag natapos na ang gulo sa weather station nila. Kung hindi ay para hingin ang kamay ni Sunny. Congratulations, Sunny, sa wakas at engaged ka na. Nakangiting sabi ni Alice at niyakap si Sunny. Si Orion na lang talaga ang kulang. Singit ni Margot at tinapik pa ang balikat ni Orion na siyang umiinom ng wine. Kumusta ang tuhod mo, bayaw? Masakit ba? Mapang-asar na tanong ni Daphne kay Orion na siyang sumimangot lang. He deserves it. Siya itong ayaw magpatalo kanina at talagang siya pang pasimuno ng lahat. Si Kuya Theodore nga ang sumuntok pero siya naman ang dahilan kung bakit gusto nila Kuya Theodore na itest si Israel. Irap ni Sunny. What? Dapat ka magpasalamat ka kasi chinek namin kung maayos ba mapapangasawa mo. Saka paano kung di matinuyang si Israel, edi iiyak ka? Mababasag lang puso namin lahat kapag nasaktan ka. Baka maging kriminal din ako. Ayan na, finally, maingay na ulit ang mansyon. Tuwang-tuwa na sabi ni Alice dahil nagsisimula na naman ang sagutan sa pagitan ni na Orion at Sunny. Nasa ganitong sitwasyon na biglaang tumunog ang cellphone ni Orion. Agad yung kinuha ni Orion at sinagot. Hello? Bungad ni Orion sa taong nasa kabilang linya. Hindi niya natignan kung sino ang tumatawag. Sino yan, Orion? Kuryosong tanong ni Alice at agad na lumapit. Shh! Huwag kang lumapit sa akin. Saway ni Orion kay Alice. Bigla, nag-end call na siyang ikinataka ni Orion. Nang tignan niya ang cellphone, galing ang tawag sa isang hindi niya inaasahang tao. At nang tignan niya yun, nakasave sa cellphone niya at may caller pang my wife. My wife? May asawa ka, Orion? Pasinghap na tanong ni Alice. What? Anong asawa? Singit ni Sunny na siyang narinig ang tanong ni Alice. Napalabas din mula sa pagkainan sina Daphne at Margot na siyang kuryoso sa nangyayari. Damn, akala niya ata may iba akong kasamang babae. I need to go. Natatarantang sabi ni Orion sa lahat. Kuya, wag kang umalis. Sino yon? Asawa mo talaga? May asawa ka, Kuya Orion? Dadalhin ko siya dito sa mansyon. Kapag handa na siya. And yes, I'm married. Mas nauna ako sa iyong maikasal. Gulat na gulat naman si Sunny sa narinig. Malakas na kinatok ni Orion ang pinto ng kondo ni Yvonne. At nang bumungad yon, magulong-magulo ang buhok nito na tila sinabunutan ng sarili. Anong? Hindi natapos ni Yvonne ang sasabihin at nanlaki pa ang mga mata niya sa gulat. Nang akmang isasara ni Yvonne ang pinto, agad yung pinigilan ni Orion gamit ang paa niya, dahilan para maipit ito. Aray, teka lang naman! Teka lang! Sigaw ni Orion habang napasinghap naman si Yvonne sa gulat. Baliw ka ba? Ba't mo hinarang yung paa mo? Akala mo ba nasa isang movie tayo? Get out of here! Bukas na bukas. Magpapaanal ako agad. Nagkakamali ka, okay? Nasa mansyon ako kanina. Oh, ano naman ngayon? Pwes, nasa kondo ako ngayon. Putol ni Yvonne, kay Orion na siyang natawa, kahit sobrang seryoso na nang nangyayari. Nang makaahon si Orion sa pagtawa, muli siyang nagsalita. Mga sister-in-law ko ang kasama ko at pamilya ko. That woman who talked earlier,
That was my twin brother's wife. Wala akong ibang babae kung yan ang iniisip mo. I know, it was just a one-night mistake for you. Pero yun ang pinakamagandang gabi na nangyari sa buhay ko. Gusto kita, okay? Mahal kita, Yvonne. Kaya kung makikipag-anal ka man, pasensyahan na lang. Hindi kita pakakawalan. Bakit mo kasama mga sister-in-law mo sa mansyon niyo kung ganon? Family dinner? Dahan-dahan na iniatras ni Orion ang paa mula sa pinto. No, they live with us. Yun ang napag-usapan namin magkakapatid noon. Na kapag nagpakasal na kami, titira ang magiging asawa namin sa mansyon kung saan naroon ang mga magulang namin. Kaya naroon lahat ng asawa nila. Ikaw rin. Kapag pumayag ka dun kita patitirahin. Mahinahong sagot ni Orion. May kondo ako, no? Saka may trabaho ako, I'm a model. Hindi ko pwedeng iwanan ang trabaho ko. Sagot ni Yvonne at nag-iwas ng tingin habang namumula ang pisngi. Napangiti naman si Orion. I know, I did a background check on you. Lahat-lahat ang tungkol sa'yo alam ko na. Kahit nga itong kondo mo, nahanap ko ng walang kahirap-hirap. Saka, wala akong balak na pigilan ka sa mga gusto mong gawin. You can still do your job as a model. Ang gusto ko lang, umuwi ka sa mansyon, pero kung hindi mo nais ang ganon, pwede ka rin namang dito na lang sa kondo mo. Sasamahan kita rito kung ganon. Ba't ka naman dito titira? May mansyon kayo, tas mananatili ka dito? Pagsusungit ni Yvonne at pumasok na sa loob ng kondo. Sumunod naman agad si Orion pagkatapos isinara ang pinto ng kondo. Siyempre dahil nandito ka. Gusto ko makasama ang asawa ko. Kung wala siya sa mansyon, ba't mananatili ako doon? Saka pwede ko naman bisitahin ng pamilya ko kapag gusto ko. Saka gusto ko ring alagaan ka. Hindi natin alam at baka may nabuo pala. Malakas na napasinghap si Yvonne dahil sa sinabi ni Orion. Ngumiti naman si Orion ng inosente kay Yvonne na siyang namumula ang magkabilang pisngi. Anong nabuo? Wala okay, I check. Walang nabuo kahit ano. Lumipad ang tingin ni Orion sa daliri ni Yvonne. Suot-suot nito ang singsing noong kasal nila. Mabilis na patingin sa sariling palasingsingan si Orion. Habang palabas siya ng mansyon, hinubad niya ang kwintas para makuha ang singsing at maisuot yon. Hindi inaasahan ni Orion na suot-suot din Yvonne ang singsing nito. Pwede naman natin gawan niya ng paraan. Sagot ni Orion at dahan-dahang naglakad palapit kay Yvonne na nanlalaki ang mga mata. Anong ibig mo sabihin? Bumuo tayo ngayong gabi. 9 months from now, paniguradong may lalabas na mula sa tiyan mo. Aniya at kinindatan pa ni Orion si Yvonne na siyang napasinghap. Baliw, I have a fashion show sa England. Kapag binuntis mo ako ngayon, baka hindi magkasya sa akin na ipapasuot nilang gown. Hindi na napigilan ni Orion ang mapangiti ng matamis. After the show in England then. Nang hindi umangal si Yvonne, agad-agad na nilakad ni Orion ang distansya sa pagitan nilang dalawa. Mabilis na sinakop ni Orion ang labi ni Yvonne na siyang tumugon naman sa mapupusok niyang halik. Kalaunan, pumuno sa kasulok-sulukan ng buong kwarto ang halinghing ng dalawa. Kainis ka, Kuya Orion. Akala ko ako ang nauna. Sigaw ni Sunny kay Orion pagkapasok ng huli sa mansyon. Natatawang iniwasan lang ni Orion ang unan na itinapon ni Sunny sa kanya. But how did that happen? Ni hindi mo pinaalam sa amin ang tungkol sa bagay na yan, Orion. Ni hindi kami naka-attend sa kasal niyong dalawa. What is this treachery? May secret wedding ka, Orion Fort Saviro? Sabay-sabay na nag-angat ng tingin ng lahat kay Yasmin na siyang kabababalang sa hagdan. Kasama nito ang asawang si Falcon. Tama yan, Mommy. Pagalitan mo nga si Kuya Orion, nakala ko pa naman ako mauunang ikasal sa aming dalawa, tapos may asawa na siya. This is really a treacherous act. Kita mo, Mommy? Kung noon ko pa siya ginanito, paniguradong babarahin niya ako. Pero kanina pa siya tawa ng tawa, Mommy. Ang weird ni Kuya Orion. Saad ni Sunny. Ay nako, mga in love nga naman. Totoong kasal talaga siya? Akala ko joke-joke lang lahat kagabi. Akala ko nagkamali lang tayo narinig, pero totoong kasal siya? Hindi makapaniwalang sabi ni Margot. Totoong kasal siya, Margot. He looks so happy, oh.
Kagabi sobrang nataranta siya. Paniguradong bati na sila ng asawa niya tapos tignan mo nga yan si Orion, no? Tulad ng sabi ni Sunny, panay siya tawa. Kung noon, paniguradong didepensa niya sarili niya at aawayin si Sunny pabalik. Pero kanina pa siya ginigisa ni Sunny pero nakangiti pa rin siya. Kaya paniguradong totoo ang lahat, may asawa nga si Orion. Hindi ko sinasadyang itago sa inyo lahat. First, kinasal kami habang lasing kaming dalawa. What, Orion? Pinilit mo ba ang babaeng yun na pakasalan ka? Putol ni Yasmin at tumablot agad ng unan para ibato sa anak. I did not, Mommy. Saka ang gwapo ko naman para mamilit ng babae. Kahit sino babaeng tanungin ko, papayag makasal sa akin eh. Ano? Grabe kayo, Mommy ah. Nakakasakit kayo ng damdamin. Wala ba kayong tiwala sa pinakagwapo mong anak? Pangit ka, kuya, da. You did not tell me about your wedding. Saad ni Sunny. Sobrang gulo ng buong mansyon dahil gustong habulin ni Sunny ang kapatid na si Orion para mahampas. Habang gusto namang batuhin ni Yasmin si Orion ng unan dahil nagpakasalito habang lasing at hindi pa nila alam. Kung hindi pumagitna ang mga kasama nila sa bahay, hindi kakalma ang mga ito. Ngayon, nakaupo na ang lahat sa sala. Si Israel hinahaplos-haplos ang buhok ng fiancé na si Sunny para kumalma ito. Si Falco naman, minamasahe ang balikat ng asawang si Yasmin para hindi ito biglaan na lamang tumayo upang batuhin si Orion. Magpaliwanag ka, Orion. Ba't lasing kayo nung kinasal kayong dalawa? Tanong ni Atlas na siyang nananatiling kalmado kahit sobrang gulo ng pamilya. Naalala niyo pa ba na panahon na inuto ako ni Sunny? Excuse me? Angil agad ni Sunny, dahilan para maputo lang sasabihin sana ni Orion. Nang tignan si Sunny ng lahat agad siyang napatikim. Sorry, nadala lang. Saka makapagsabi naman niya si Kuya Orion na inuuto ko siya, nagkukusa kaya siya. Plus, kailan kanya inuto Orion? Dapat specific, dahil sa pagkakaalala ko palagi kang nauuto nitong bunso niyo. Well, not anymore. Yun na nga, sinabi ni Alice that time na baka sinusumpa ako ni Princess. Kaya syempre gusto kong bawiin niya yung sinabi niya. Naalala mo pa ba ang sinabi mo that time, Princess? Binawi ko nga ang sinabi ko ng araw na yon. Sinabi ko rin na sa gabi din nyo, mahahanap pa mapapangasawa mo at may kakasal ka. Wait, ibig sabihin, naikasal ka nga nung gabing yon? Kaya ba kinabukasan, hinayaan mo akong gamitin pa din ang black card mo? Tama ka, I met my wife in the bar. Nagustuhan namin na isa't isa kaya inaya ko siya ng kasal at pumayag siya. Doon ko tinawagan ang kakilala kong attorney na pwedeng magkasal sa aming dalawa. Wait, does that mean mas nauna kang kinasal kaysa sa amin ni Daphne? Kunot noong tanong ni Atlas na siyang hindi matanggap ang nangyari. Ikinasal with ceremony? Yes, pero hindi agad narehistro ang kasal naming dalawa. Kaya mas nauna pa rin kayo ni Daphne. No, I can't accept this. Matatanggap ko pa kung nauna ka kay Sunny na makasal, pero mas nauna kang ikasal kaysa sa akin? Natatawa namang napatayo na rin si Daphne para lapitan ng asawa at pigilan ito sa pagtatantrums. I can't believe it, wife. Naisahan tayo. Tayo pa rin naman ang unang narehistro. Talo pa rin natin si Orion. Hayaan mo at una tayo magkakaanak kaysa sa kanya. Pang-aalo ni Daphne sa asawa na siyang sinimangutan lang si Orion. So, nasa na asawa mo, Kuya Orion? Kung di mo siya pinilit, ba't wala siya rito ngayon? Ayaw niya ba sa atin? O baka naman ayaw niya lang sa'yo? Anong ayaw niya sa akin? Pinagod ko nga siya kagabi. Ew! Hindi ko gusto marinig ang bagay niyan, no? Putol ni Sunny. Hindi sa ayaw niya sa akin, okay? I told her about our family custom. And well, my wife is a model. May runway show siya sa England. She is a very independent person. Alam niya kung anong gusto niya sa buhay kaya ayaw kong pilitin na manatili siya dito sa mansyon. Gusto kong bigyan siya ng pagkakataon na magdesisyon para sa sarili niya. Kapag handa na siya, iuwi ko siya dito. Sa ngayon, gusto kong gawin niya ang bagay na nais niya. Pinalaki talaga namin kayo ng daddy niyo ng maayos. Both of us are very proud of all of you. Hindi kayo nagkamali na babaeng pinili niyo. At tama lang na hayaan mo magdesisyon ng asawa mo para sa sarili niya, Orion. Huwag niyo itali ang isang tao sa tabi niyo. Kung may potensyal sila sa isang bagay, hayaan niyo silang gawin yon.
Kung natupad na nila ang gusto nila, kusa silang babalik sa inyo. Dagdag ni Yasmin na ikinatango ng mga anak niya. Ganoon din ang fiancé at mga asawa ng mga ito. Pagkatapos malinawan ng lahat, agad naging abala ang pamilya Saviro na maghanda ng pagkain para sa umagahan na siyang pinangunahan ni Flynn second Saviro. Naging maingay ang hapagkainan dahil sa lumalaking pamilya ng mga Saviro. Kuya Orion, may tumatawag sa phone mo. Puna ni Sunny na siyang kumuha sa atensyon ng kapatid. Nilagay ni Orion yun doon dahil abala siyang makipagkwentuhan sa lahat. Nang makita ni Orion na ang tumatawag ang kanyang asawa, agad na umalpas ang isang matamis na ngiti sa labi niya. Napansin naman agad yun ng lahat kaya mabilis silang tumahimik para hindi maistorbo si Orion. Hi wife, Miss Moko? Ay, ang OA, parang hindi sila nakita ng asawa niya. Tura ni Sunny sa mahinang boses na agad sinaway ng mommy niya. Hello there, Orion. O kailangan ba kitang tawaging Fort? Kamusta ka bata? Naaalala mo pa ba ang boses ko? Natigilan si Orion sa narinig. Fort ang gamit na pangalan ni Orion ng mga bata pa sila. Pero nung lumaki na sila, nakasanayan na nilang gamitin ang binigay na pangalan ng kanilang mom at dad. Ginagamit pa rin naman ni Orion ang pangalang Fort pero sa loob lang ng organisasyon kung saan siya nagtatrabaho. Sino ka? Nasaan na asawa ko? Agad na nabahala ang mga kasama ni Orion na siya nakarinig. Mabilis na tumayo ang mga kapatid niya, ganoon na din ang mga magulang niya. Kinalimutan mo naman ako bata, last year lang ninakaw mo sa akin ng isang importanteng data. Sagot ng kausap ni Orion. Agad na pagtanto ni Orion kung sino ito. Last year lang nabigyan si Orion ng trabahong kunin pabalik ang isang importanteng data na nanakaw sa opisina nila, and that culprit was a spy inside their agency. Isa itong senior niya sa trabaho kaya kilala ni Orion ang lalaki. Mr. Gaston, sa pagkakaalala ko ikaw ang nagnakaw ng importanteng data sa ahensya natin. Ang data na yon ay tungkol sa pagnanakaw ng pamilya mo sa bangko at ang pagiging korap nila. That data was used as an evidence against your family in court at nagamit na nga namin yon pagkatapos kumakuha ulit ang ninakaw mo. Naikulong ang pamilya mo pagkatapos mapatunayan na nagkasala sila sa batas. Akala ko lumipad ka papunta Amerika at nanirahan doon ng tahimik. The boss didn't want to pursue you because he thought you've changed. Pero ito ka, ginagamit laban sa akin ng asawa ko. Sino ka ba sa inaakala mo, Mr. Gaston? Ako lang naman na magpapatumba sa iyo, Orion Fort Saviro. Ako lang ang magpapaalala sa iyo na hawak ko ang asawa mo. Kung gusto mo siya makuha ng buhay, ibibigay mo sa akin ang gusto ko. Anong kailangan mo? 50 million. Kung naibigay mo sa akin yan, papakawalan ko siya. Pero gusto ko ipaalala sa iyo na huwag kang gagawa ng bagay na pwede kong ikapahamak dahil sisiguraduhin ko na pati ang asawa mo madadamay. Nag-igting ang panga ni Orion pagkatapos ibaba ni Gaston ng tawag. Sino ang tumawag? At anong pinagsasabi mo, Orion? Hindi ba'y normal hacker ka lang? Bakit may ahensya at boss ka? Anong pinagsasabi mong data na kinuha pabalik ng Gaston na kausap mo? Sunod-sunod na tanong ni Yasmin habang naguguluhan. He is a hacker, Mom. But he is working for an agency. Minsan siya mismo pinapadala para kunin ang isang importanteng data. It's a sort of dangerous job, Mom. Sagot ni Atlas na siyang nakakaalam ng lahat. What? At ba't alam mo to, Kuya Atlas? Hindi mo sinabi sa amin. And it's dangerous. Ibig sabihin may barilang nagaganap tulad sa mga action movies? Tumigil na ako. I promised Atlas that I would stop my job the moment I got married. Nung kinasal ako kay Yvonne, agad ako tumigil sa trabaho ko. Hindi ko lang inaasahan na hahabulin ako ng nakaraan. Fine. Huwag muna nating pag-usapan ng tungkol sa bagay na ito. Ngayon, kailangan nating iligtas ang asawa ni Orion. You are all skilled. Lahat ng kakayahang itinuro sa inyo, magagamit natin. First, locate the place, Orion, with your skill. Paniguradong makukuha mo agad yon. Dahil nandito naman si Theodore, hindi na natin kailangan tumawag na ibang tauhan. Theodore can dress up as Orion inside to fool the enemy.
Sa galing ni Theodore sa pakikipaglaban, paniguradong hindi tayo mahihirapang iligtas ng asawa niya. Ihahanda ko ang pera para gamiting bitag sa kalaban. Wow, Mami! Ang talino mo! Puring ni Sunny sa ina na siyang bahagyang nangiti. Sasama kami ni Flynn. Baka magkagulo doon. We will be there to support. Sabi ni Atlas na siyang ikinasang-ayon ng lahat. Nang magtaas ng kamay si Sunny, mabilis siyang sinamaan ng tingin ng mga kakambal niya. Hindi ka sasama. Stay here and behave. Sabay-sabay na sabi ng 4 na kapatid niya. Samantala, naalimpungatan si Yvonne mula sa pagkakahimatay. Nang buksan ni Yvonne ang mga mata, bumungad sa kanyang maduming paligid. Nakatali din ang kanyang kamay mula sa likod, kaya agad siyang kinabahan. Dahil mabilis ang pangyayari kani-kanina lang. Papalabas siya ng kondo nang may bumangga sa kanya. And she was about to apologize nang bigla siyang takpan ng tao na yun ng handkerchief sa bibig. Sinubukan niyang manlaban pero sa sobrang lakas ng lalaki na yun, wala na siyang maalala dahil nahimatay na siya. Gising ka na pala. Mabilis na nagangat si Yvonne ang tingin sa taong nagsalita. Sino ka? Ba't mo ako kinidnap? Kung inaakala mo may makukuha kang pera sa akin, nagkakamali ka, mahirap lang ako. Ang perang nakukuha ko sa pagmamodel na gamit ko na, hindi ko may bibigay sa iyo ang kailangan mo. Ano naman ngayon kung mahirap ka? Iyong asawa mo ba? Sa tingin mo ba mahirap lang din? Nanunuyang tanong nito na ikinalaki ng mata ni Yvonne. Alam na ni Yvonne ang totoong katauhan ni Orion. Alam niyang sobrang yaman ng mga Saviro. Huwag ka mag-alala. Habang natutulog ka kanina, tinawagan ko na siya. Hiningan ko siya ng 50 million kapalit ng kaligtasan mo. Paniguradong gagawin ni Orion lahat para makuha ka ng buhay sa mga kamay ko. Dagdag ni Gaston. Walang hiya ka. Ano ba ginawa namin sa'yo para gawin mang bagay na to? Magtrabaho ka kung gusto mo ng sarili mong pera. Sigaw ni Yvonne sa galit. Kapalit lang naman ito ng ginawa sa akin na asawa mo. Kundi niya kinuha sa akin ang mga data na ninakaw ko. Hindi sana mawawala sa akin ang buong pamilya ko. Your family probably did something wrong. Alam ko hindi gagawa si Orion ng bagay na ikapapahamak ng mga inosenteng tao. I know my husband. Akala ko ba, hindi mo sasaktan ang asawa ko? Malamig na tanong ni Theodore, nang akmang sasampalin ni Gaston si Yvonne, kaya bigla rin sila nakaramdam ng presensya na ibang tao. Nasa paligid lamang sina Orion, Flynn at Atlas. Kumukuha ng pagkakataon para malapitan nila si Yvonne at mailayo sa lugar na yon. Pagkatapos kumalma, ginamit niya ang pagtawag ni Gaston sa kanya para alamin kung nasaan ang lokasyon nito. Agad din namang nakuha ni Orion ang lokasyon ni Gaston dahil sa abilidad niya sa hacking. Sabi ko na nga ba mahahanap mo ako eh, kahit di ko sabihin sa iyo ang lokasyon ko. So dinala mo ba ang perang kailangan ko? 50 million cash. Pero dahil sa laki ng perang hiningi mo, hindi nagkasya lahat-lahat ng pera sa maletang to. This only contains 20 million. Dagdag ni Theodore na siyang ikinakunot ng noo ni Gaston. Narinig mo naman siguro ang sinabi ko kanina, di ba? Ang sabi ko 50 million ang gusto ko. Gusto mo ba talaga mabuhay ang asawa mo, ha? Huwag ka makikinig sa kanya, Orion. Pinaghirapan niyo ang perang yan. Hindi ka dapat nagbibigay basta-basta dahil lang hiningi niya kapalit ng buhay ko. This jerk is just being lazy. Putol ni Yvonne kay Gaston na siyang nagsalubong ng kilay. Kanina ka pang babae ka, ha? Sinabi ko ba magsalita ka? Galit na tanong ni Gaston kay Yvonne at itinaas ang kamay nang biglang sumugod si Theodore para pigilan to. Napapikit na lamang si Yvonne, ngunit hindi lumapat ang kamay ni Gaston sa pisngi niya. Imbes narinig niya ang kaguluhan. Ngayon, nagbabatuhan na ng suntok at sipa sina Theodore at Gaston. Si Orion, Atlas at Flynn, agad lumapit kay Yvonne at inalis ang tali nito. Ayos ka lang ba, wife? Nag-aalalang tanong ni Orion sa asawa, na siyang napakurap-kurap habang nakatingin sa magkapatid. You are... Hindi makapaniwalang sabi ni Yvonne. We are quintuplets. Ito ang totoong Orion Saviro. Ako naman si Flynn. This is our twin brother, Atlas, and the one fighting there is...
Theodore. Sagot ni Flynn at tinuro pa isa-isa mga kapatid. Naging malaya ang mga ito na mag-usap dahil napatumba na nina Theodore at Orion ang mga tauhang hinar ni Gaston. Wala nang susulpot pa para tulungan ito. Napalingon si Flynn sa naglalaban at nalaki ang mga mata niya nang magkaroon ng distansya sa pagitan ni Gaston at Theodore. Hindi lang dahil magkalayo ang dalawa, kundi dahil nabasa ni Flynn ang iniisip ni Gaston ng mga oras na yon. At hindi nga nagkamali si Flynn dahil nakita niya kung paano bumunot ng baril si Gaston mula sa likuran nito. Theodore, mag-iingat ka, may baril siya. Bala kanyang barilin. Bago pa mapigilan ng lahat, naiputok na ni Gaston ang baril nito at naiharang na ni Orion ang katawan niya kay Theodore. Kasabay ng pagkatumba ni Orion sa sahig, habang dumudugo ang balikat ay mabilis naman ang pag-atake ni Theodore kay Gaston na siyang hindi agad nakagalaw. Habang binubugbog ni Theodore si Gaston hanggang sa nawalan ito ng malay, ay ang paglapit naman ni Atlas sa kapatid niya. Orion, can you hear me? Can you hear me? Yes, dude, hindi ako bingi. Tsaka balikat lang ang nabaril sa akin, oh. Sanay na ako. Ngisi ni Orion, ngunit agad na bura ang ngisi sa labi niya nang umiiyak na lumapit sa kanya si Yvonne. Nababaliw ka na ba? Are you Superman, ha? Paano ko sa puso? Uuta ka na tamaan ng bala. You could have died. I did not. Hindi ako pwedeng mamatay. Kailangan ko pakasalan ka ulit. Ito na nga, oh. Ready na ang singsing. At kahit dumudugo ang balikat, nakuha pang ilabas ni Orion ang isang singsing. Napangiti na lang si Yvonne kahit umiiyak siya dahil sobrang laki ng diamante sa singsing ni Orion at halatang hindi ito marunong pumili. Kailangan mong gumaling agad kung gusto mong pakasalan ako ulit. Hindi kita tatanggapin, kulumpo ka na. Hala siya. Grabe ka naman, ganda. Balikat ko lang na baril. Hindi na natapos ang sasabihin niya nang halikan siya ni Yvonne sa labi. Oh, okay. Mamaya na kayo maghalikan dalawa. At kailangan nating pumunta na ospital. I can only do first aid. Okay? Saad ni Atlas habang nakangiwi. 3 months later, long time no see, Lola D, Lola Z, Lola X, and Lola Q. Masayang sabi ni Sunny sa mga puntod na nasa harap niya. Hawak-hawak ni Sunny ang balikat ng asawa niya na si Israel. May bitbit din na 4 na bulaklak ang dalawa na inilapag nila isa-isa sa puntod ng mga ito. Ito ang mga lola na palagi kong kinukwento sa iyo, mahal. Sila ang nag-alaga sa mga kapatid ko nung nagkahiwalay kami habang sanggol pa lang. Hello po mga lola, ako po ang asawa ni Sunny. Kakakasalan po namin last month. Grabe ka, princess, talagang iniwan mo kami? Reklamo ni Orion kay Sunny nang makarating sila sa mausoleo. Doon nakalagay lahat ng puntod ng lola nila. Lola D, kung naririnig mo man ako, sana dalawin mo itong bunso namin, sobrang pasaway. Sumbong ni Orion habang nilalagay sa puntod ni Lola D ang hawak niyang bulaklak. Nakangiti si Orion habang hawak-hawak ang bewang ng asawa niyang si Yvonne. Hello there, Lola Q. Hindi mo na kailangan mag-alala dyan sa langit dahil paniguradong wala ka namang kailangan pagalingin dyan. Nakangiting sabi ni Atlas. Kamusta ka dyan, Lola X? Kamusta ang pagkain? Pero hindi naman kailangan kumain ng mga patay kaya paniguradong hindi mo na kailangan magluto pa. Tura naman ni Flynn. Violence is not allowed up there, Lola Zino. So, I hope you're doing fine behaving yourself. Alam kong mahilig ka sa martial arts pero sana sanay ka rin at hindi gumagawa ng kahit anong gulo dyan. Ani Theodore at inilapag ang hawak niyang bulaklak sa harap ng puntod ni Lola Z. Finally, kumpleto na rin tayong lahat. Nakangiting sabi ni Yasmin. Salamat sa lahat-lahat ng ginawa niyo para sa mga anak namin. Dahil sa inyo, Master D, Master X, Master Q at Master Z, kaya lumaki ng maayos sa mga anak natin. Hindi namin makakalimutan ang kabaitang ginawa niyo sa amin. Nakangiting sabi ni Falcon. Oh, kain na tayo. Let's have picture too. Ipa-frame natin pagkatapos. Masayang sabi ni Sunny na siyang sinang-ayunan ng lahat. 10 years later. Yay! Family Day!
Sigaw ni Sunshine ang 7 taong gulang na anak ni Orion at Yvonne. Matatalo namin kayo today, Sunshine. Ngiting-ngiting sabi ni Sunny sa pamangkin niya na agad namang namewang at manang-mana sa amang si Orion. Kami ni Daddy Pogi ang mananalo today, Tita Ganda. Sagot ni Sunshine. Hay nako, magkapangalan pa naman kayong dalawa, pero ba't kayo lagi nag-aaway? Hindi maintindihang tanong ni Alice na siyang nadaanan ang mga ito. Of course, like daughter, like father. Magkapangalan nga sila pero naman ang anak ko yung ugali ng daddy niya na sobrahan sa pagiging competitive. Aba, 10 years ago, pati bala ng baril inunahan niya. Ipinangalan ni Orion ang una nitong anak na babae sa bunso nilang kapatid pero kuhang-kuha naman ng anak niya ang attitude niya. Kaya ito, kapag hindi si Orion at Sunny nag-aaway, sina Sunshine at Sunny naman. Natawa na lang si Alice at napailing-iling. Good luck to you, Sunshine. Magaling ang baby Zeus ko. Paniguradong matatalo namin kayo. Taas noong sabi ni Sunny. Magaling din naman ako, Tita Ganda. At mas lalo magaling ang Daddy Pogi ko. Just watch and learn. O ano nangyayari? Litong tanong ng kararating lang na si Orion. May hawak-hawak itong juice na binigay niya sa asawang si Yvonne. Naghahasik na lagim yung anak mo, nagmanas sa iyo eh. Sagot ni Yvonne. What? Ang bait ko kaya? Grabe ka naman sa akin. Parang di mo ako asawa at pinakasalan ng 2 beses. Nagsisisi na nga ako ng konti eh. Di ko alam na magiging ganito ang buhay ko. Bakit? Anyari ba sa buhay ng ganda kong yan? Kulang ba sa pagod gabi-gabi? Itinaas baba pa ni Orion ang kilay habang nagtatanong siya na ikinalaki naman ng mga mata ni Yvonne. Ikaw pasaway ka. I love you, ganda ko. Huwag ka nang mapagod. Bigyan kita reward mamaya, okay? Nakangiting tanong ni Orion at takmang hahalikan ng labi ng asawa nang biglang may tumulak sa mukha niya. Mabilis sumimangot si Orion nang bumungad sa kanyang mukha ng kanyang anak. May anak, kiss Daddy Pogi. Kailangan nating manalo against Tita Ganda. Pati ikaw nagsisisi na rin, no? Tanong ni Yvonne kay Orion habang pinipigilan ang sariling matawa. Mahal, save me! Daing ni Orion nang hilahin siya ng anak. Natatawang binigyan lang ni Yvonne ng flying kiss si Orion at kinindatan to. Go Pogi, kapag nanalo ka may reward ka sa akin mamaya. Mabilis namang binuhat ni Orion ang anak na si Sunshine. Let's go Sunshine baby, talunin natin ang Tito Pogi at Tita Ganda mo. Ngiti-ngiti na sabi ni Orion. Nakangiting tinignan ni Yvonne ang mag-ama niya. Hindi niya inakalang ang lalaking pinakasalan niya isang gabing nalasing siya ay ang lalaking pipiliin niyang makasama habang buhay. Ang swerte nga naman ni Yvonne. Dahil naging parte siya ng pamilyang Saviro, wala na siyang mahihiling pa dahil nagkaroon na siya ng pangarap niyang happy ending. The end.